feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. Hi, I'm back. I'm still not feeling well, but I have to finish the tips from 6 to 10. Okay, part 2 na to. 2 days ago, kasama ko yung mga bata na yun, sumayaw pa nga sila. Pero I was recording outside. Medyo na-cut yun kasi naulobat na rin ako. So, after that, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. And 2 days after, eto na. I have to do it. Kasi sayang naman. Tapusin na natin, alright? Alright, I'm back. It's number 6. Tip number 6, maging pasensyoso. Kapag tinanggap ng boyfriend mo ang kanyang mga pagkakamali, then, kailangan yung gumawa ng kasunduan at suportahan ang bawat isa para sa prosesong ito. Ang pagbabago ay hindi madali. Pero kaya itong mangyari sa tamang mindset at effort. Maging patient ka sa kanya dahil hindi siya magiging mature agad-agad. Ayusin ang mga pagkakamali niya one step at a time dahil hindi rin ito madali sa kanya. Magsimula muna kayo sa ugali na kadalasan ay pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan o pinagsisimulan ng problema. That's number 6. Now, number 7. I-enjoy ang bawat isa. Ito ang isang relasyon, okay? At hindi therapy session. Mag-concentrate sa mga bagay na ginagawa ng magkasintahan at huwag gaanong ubusin ng lakas na pilitin ang pagbabago ng iyong boyfriend. Magsaya as much as you can. Makakatulong ito na mapagaan ang proseso niya sa pagbabago. Huwag kang maging nagger. Dahil ayaw na ayaw namin mga lalaki ang babaeng nagger. Okay? At huwag ka rin maging controlling sa kanya. Yung kinukontrol mo na yung lalaki, don't do that. Alright? Hayaan mo mag-sink in sa kanya ang napag-usapan nyo at suportahan mo siya sa kanyang pagbabago. Number 8. Huwag kang maging hero o bayani sa kanya. Madali kang maging tagapagtanggol ng boyfriend mo kasi love mo, di ba? Pero mafu-frustrate ka lang. Huwag ka masyadong mag-concentrate na maging perfect ang boyfriend mo. Maghanap kayo ng ibang bagay na maging interesting sa iyong dalawa. Alam mo, posibleng hindi magbago ang boyfriend mo, di ba? Kasi may mga tao talagang hindi na nagbabago. Okay? At mahirap ito, kaya kailangan mong maghanap ng tao na mapagkunan mo ng lakas. At sila ang magbibigay sa iyo ng boost para mapaglabanan at matapos ang prosesong ito. Number 9. Maghanap ng makakatulong. Ito na yon. Kung matapos gawin ng lahat-lahat para maayos lang ang issue at wala pa rin nagbago, maaaring oras na para humingi ng professional na tulong o professional help. Like isang counselor na makakaintindi sa problema niya at makapagbigay ng solusyon upang maayos ito. Lagi mong isipin na kapag hindi pa rin gumana ang gagawin mo, ang counselor ay ang iyong pinakamagandang dapat puntahan o konsultahin upang malaman ang paraan sa pag-handle sa isang immature na boyfriend. Number 10. Maging honest sa sarili at maging honest ka sa sitwasyon ng relasyon niyo. Pag-isipan mo itong maigi kung ano nga ba talaga ang sitwasyon ng iyong relasyon. Gusto mo ba talagang makisama sa ganitong klaseng lalaki? Alam mo kasi, ang ganitong klaseng lalaki na immature, oo, nag-i-enjoy ka sa company niya, minsan masaya ka, di ba? Ang masama dito kasi, masaya ka sa moment na to, okay? But di mo naiisip ang long term. Hindi kasi ideal na kapartner ang isang immature na lalaki. Ideal na kapartner sa panghabang buhay. Okay? Para magsimula ng pamilya. Huwag mong isipin na magbabago siya matapos mong magnag sa kanya ng napakatagal. Hindi magiging epektibo yan. Okay? Ang immature na lalaki ay madaling maging irresponsable at sarili lang niya ang kanyang iniisip. Ang pakikisama sa immature na lalaki ay mahirap na gawain. Hindi mo gugustuhin na makisama ng panghabang buhay sa ganitong klaseng lalaki dahil uubusin lang niya ang lakas mo at pakiramdam mo ay naaabuso ka lang. Huwag mo ring isipin na pabuntis na lang kaya ako sa kanya para siguro
kapag meron na kaming anak, magbabago rin ang ugali niya at magiging mature din siya. Mali. Hindi ito ganun kadali. At lalo, nako, kapag immature, nakakita ka na ba ng bata na naging tatay at ganun pa rin biglang naging mature ang isip? Isip bata na yan. Okay? Wala nang bigla ang solusyon dyan. Unti-unting solusyon yan. So, wag mong isipin na papabuntis ka, magkaroon kayo ng anak, para magkaroon kayo ng pamilya, at magbabago ang isip niya at magiging mature na siya. It will not happen. Okay? Ngayon, malayo yan sa katotohanan. Sabi nga, what you see is what you get. Kung siya, ano siya ngayon, ay siya na yun. Pero alam mo, walang imposible kay Lord. Walang imposible kay God. Dahil kung talagang itong lalaking ito ay para sa iyo at hinulma siya para sa iyo ng Panginoon, hindi imposible na baguhin siya ni God. Sabi nga sa Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible. But with God, all things are possible." Sa tao, hindi ito posible. Okay? Imposible ito sa tao. Pero sa Diyos natin, walang imposible. Okay? Now, anong dapat gawin? Ipagdasal mo ang prosesong pinagdadaanan niya o pinagdadaanan niyo. Hingin mo kay God na baguhin niya ang boyfriend mo. Only God can change a man's heart. Okay? Hindi mo ito kayang solohin at hindi mo kaya itong solusyonan na mag-isa. At lalong hindi mo kaya itong ayusin na walang tulong niya. Okay? Ngayon, ang masasabi ko lang ay ganito. Parehas niyong paigtingin ang inyong relasyon sa Kanya. Okay? O ang spiritual niyong relationship sa Diyos dahil siya lang naman ang talagang solusyon sa anumang problema natin dito sa buhay. Maniwala at sundin ang Kanyang kalooban upang tayo ay Kanyang i-bless lagi. May sinasabi na there are blessings in obedience. May mga blessings kapag ikaw ay sumusunod sa Kanyang gusto. Malugod na tinutulungan ni God ang taong malugod na sumusunod sa Kanya. Eto, try nyo kayang sumali sa isang grupo na nagbibigay ng tamang teaching sa buhay. Okay? Kayong dalawa, kagaya ko. Okay? Oo, aaminin ko may pagka-immature ako minsan. Sabi nga ng girlfriend ko, immature ako. Minsan. Pero nagiging mature ako most of the time. According to me. But according to her, I'm being immature most of the time. I don't know. Pero ginagawan ko ng paraan yan. At iniisip ko naman kung paano talaga ang dapat gawin o ano dapat gawin para mas maganda ang aming relasyon. Ito na yung ginawa ko. So, try nyo kayang pumunta or sumali sa isang grupo na nagbibigay ng teaching sa relationship at kay God. Okay? Okay, sabi ko nga, kagaya ko. Oo, inaamin ko, may pagka-immature ako. Pero, marunong ako mag-apologize sa aking mga pagkakamali. Alam ko kung kailan ako mali at inaamin ko yan kapag ako nagkakamali. Okay? So, dahil alam ko ang sarili ko at gusto ko pang maging maganda ang aming relasyon, ang aming pagsasama, ang ginawa ko ay kinonect ko siya, okay, sa isang Christian church na malapit din sa kanyang lugar, okay? At yung church na yon ay doon ako connected dito locally sa aming bayan. Okay, what I'm trying to say is this, okay? Mas maganda kasi na parehas ang natututunan nyo. Dahil sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran sa kamalian o kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Di ba hindi? Magkaiba yan. So what I'm saying here, dapat equally yoked kayo. Parehas kayo. Para bang isang kariton yan. Okay? Kung maliit ang gulong ng isa at malaki ang gulong ng isa, sa tingin nyo, saan pupunta yan? Di ba? Ito yung maliit, ito yung malaki. Liliko lang yan ng ganyan. Hindi yan dederecho. So kung parehas ang gulong, ang size ng gulong at parehas yun ng paniniwala nyo, kumbaga, ang patutunguhan nyo ay straight.
at hindi kayo magkakamali sa inyong pupuntahan. Dahil talagang diretso yan. So, isa lang ang iyong daan. Ang katotohanan. Okay? Ang ibig ko lang sabihin dito ay makisama ka, okay, sa taong parehas ng iyong pananampalataya at paniniwala upang mailayo kayo sa masamang pagsasama. Sa ganitong paraan ay parehas kayo ng teaching na nakukuha at makakatulong ito sa pagsasama nyo at posibleng makatulong din ito sa kanyang pagbabago. So, yun ang 10 paraan kung paano i-handle ang isang immature na boyfriend. Guys, if you are new here, please consider subscribing dito sa Hugot Radio kasi lagi akong magbibigay sa inyo ng tips, especially sa mga ladies, kung paano magkaroon ng magandang relationship sa iyong kinakasama o sa iyong asawa at sa ating Diyos. Bye for now. I gotta go. I have to sleep. After this, I'm gonna edit this and then try to rest kasi masama talagang pakiramdam ko. But I do appreciate that you guys are coming back. At yung mga baguhan dito, please subscribe at balik-balik kayo lagi kasi may mga videos pa akong ipopost. Alright? Bye. Thank you. And God bless you.